good afternoon mga ka-Idea Land. We are here in Santa Elena, Camarines Norte para puntahan itong bago nating property na beachfront. Sa mga naghahanap dyan ng beach property mga ka-Idea Land, tara samahan nyo ako, titingnan natin ito. Baka ito na yung hinahanap nyo na beach property. Bale, itong dinadaanan namin ngayon ay ito yung Barangay Road galing sa town proper papunta dito sa property. Ang kagandahan mga ka-Idea Land ay tabing Barangay Road lang yung property natin. So ang layo nito sa town proper ay 15 minutes lang. So napakalapit. Tapos yung Santa Elena naman ay from Manila, mga 6 to 7 hours or depende po sa driving ninyo. Pwedeng mas mabilis, pwedeng mas matagal, ano po. So from Naga naman ay mga 3 hours siguro from Naga City going to Santa Elena, Quezon. So yung daanan natin dito mga ka-Idea Land ay 90% or 95% cemented road na. Yung remaining ay ganyan, may rough road tayo dito after nitong naglalakad. Ayan, makikita nyo yan, bali putol siya, pero balita namin ay sesementohin naman po yan hanggang dun sa dulo kasi barangay road po yan. Bali natigil lang daw po dahil sa election. So wala tayong problema dito sa source ng kuryente kasi kitang kita nyo naman na meron tayong poste dito ng kuryente. So wala po tayong problema, may source tayo dito ng kuryente. Ayan, ganyan po yung daanan dito. Bali rough road siya pero makakadaan naman po, hindi po kayo mababalahaw mga ka-Idea Land. So bali dun sa tapat ng property din natin, ganito rin yung road. Dito pala sa mga kalapit na lupa ng ating property ay may mga nag-develop naman na mga mini resort lang. Hindi naman siya yung talagang magandang resort, bali mga kubo-kubo lang na dinarayo din naman ng mga tao kapag summer or kahit hindi summer kasi meron sila ditong mga kubo. Ang sarap tumambay. So bali dito nga na sa madadaanan natin ay may makita tayo dito na ayan, may signage din na may resort daw dyan sa papunta sa kanan. Ayan beach. Ang pangalan niya ay Leon Rossi Beach. So dyan papunta. Tapos after po nito malapit na tayo sa entrance ng ating property. And yung papunta dito sa property natin mga ka-Idea Land ay may mga bahayan na din naman, halos marami na din bahay, kaya hindi ka na matatakot pumunta. Saka dito sa dulo din may mga bahayan na din, so hindi na siya liblib na lugar. So ito na yung entrance ng ating property mga ka-Idea Land. Bali simula siya dito sa may mga mangga na ito. Yan yung ating kasama, hinihintay na tayo. Kasi ngayon pong araw ay magsusukat po tayo kasama po ang ating geodetic engineer. Kasi gano'n naman po talaga, bago natin kunin ang isang property ay make sure muna namin na tama yung sukat. Kaya ang unang step namin ay ipasukat muna or iparolocate yung property kung tama pa ba yung mga muhon. Kasi mahirap na makakuha tayo or tayo naman yung makakuha. Makakuha tayo or tayo yung makuhaan. So ito na yung property natin mga ka-Idea Land. Sakop na ito. Ayan, nandito na din yung team ng ating geodetic engineer para sukatin itong ating property. Kasi titingnan natin kung hindi pa nagalaw yung mga dating muhunan dito. I-check nila kasi mahirap nang makasakop tayo or tayo naman yung makakuha or tayo yung makuhaan. Bali itong barangay road na ito ay dikit sa ating kalsada. Ito din ay sisementohin din soon.
Kita nyo naman, kinayo dati yan. Yung dinaanan natin ay cemented road. Hanggang dyan po yan sa dulo. Sesementohin din. Ganyan kaganda po yung farm area natin kasi nga dito ay may caretaker kaya medyo alaga yung farm area. So ayan, ito yung property natin. Punta tayo sa dagat at maganda yung panahon ngayon. Ayan. Sa kuryente walang problema kasi andyan lang yung poste. Ayan, no? Ito yung linya ng kuryente. Binabaybay niya yung barangay road natin. So bali galing sa bayan mga ka-Idealand ay 15 minutes lang. Ang daanan natin ay halos ay cemented road. Yung papasok na lang dito siguro mga 100 meters yung rough road. Ano po? Ito yung farm area ng ating beachfront. Bale, yung beachfront natin ay may katabing parang ginawa ng mini resort. So may mga kubo-kubo sila doon kasi nga maganda yung tubig dito, malinaw. As in, ang ganda maligo. Tapos banayad lang yung alon. Hindi siya biglang lalim. Tapos maganda yung buhanginan. Ayan, ganyan kaganda yung farm area natin mga ka-Idealand. Bali, ayan, may hawak pa akong mangga. Ayan, halos lahat ng islat natin ay may mangga siguro kasi ito. May malaking mangga, may mangga dun. Tapos, ang daming tanim na nyug, as in, halos puno ng nyug yung ating farm area. No, tapos yung elevation niya ay napakaganda kasi nga ay hindi siya mataas na masyado. Banayad yung pababa niya. So ibig sabihin hindi dito babaha sa area natin kahit malakas yung ulan. Tapos safe siya kapag tumaas yung dagat kasi nga ay medyo mataas tayo sa karagatan. Ano po? Yan, may mga malalaking kahoy pa tayo dito. Ayan, may mga hardwood tayo. Ayan, kasama na po ang kalabaw sa pagbenta. Joke lang. Bali may isla tayo dito na napakaswerte kasi meron na siyang bahay. Ayan, kung makikita nyo mga ka-Idealand, may bahay na yan. Ewan ko kung saang isla siya papasok. Ano po? Ayan, dami pala dito mangga. Ito po, halos ayun pa, may mangga. Kasi nga dun po sa ay yun nga, yung kinuhaan natin ng mangga kanina ay may manggahan yun. Pero hindi na po yun sakop So, yung mga islat naman natin dito, madami din naman tanim. Tulad yan, may bayabas, may langka, may yung ginugulay na parang langka, ayun. Yan, may mga saging sa dyan, sa medyo pababa, Ang kagandahan pa ay ang linis ng farm area. Kasi nga ay may tinatali po dito na kalabaw, ayan So nalilinisan yung farm area natin. Ito pa, may mangga pa pala dito. So bali ka-Idealand, ito ay titulado so hindi mahirap ilipat sa mga makakabili dito kasi may title siya. Updated yung tax, buhay yung may-ari. So hindi mahirap mag-transfer. Ayan yung bahay, tapat ng bahay kubo. Ito. So sa mga kabili dyan ay meron ka ng pwedeng mapag-stayan kapag pupunta dito. Yan, ito po yung gusali dito sa may islat. Ewan ko kung anong islat po papatakin, mamaya malalaman natin. Latri. Latri daw po siguro ito, papatak.
Ang kagandahan dito ay hindi ka na magpapagawa ng kubo or bahay kasi i-renovate mo na lang ito. Tapos ang ganda pa ng pwesto niya kasi overlooking sa dagat. Ayan, no? Ayan. So may ano na din siya, bakod. Ayan, no? Ito na yung dagat natin. So ayan mga ka-Idea Land, andito tayo ngayon sa pinaka dagat na ano. So nataon na natin ngayong low tide. Ang kagandahan nga nun, makikita natin siya kung anong klase niya ba kapag low tide. So ito siya, ganyan siya kapag low tide. Buhangin pa rin, malinaw yung tubig. Tapos ito yung likuran natin. Ayan. Mahaba pong buhanginan to. So hindi naman na kayo dito, kapag nakarating kayo dito sa part na kinatatayuan ko, medyo siguro mga hanggang lagpas tuhod na dito ang tubig ano, kapag high tide or malapit na sa bewang. So ang ganda kasi safe siya sa mga bata na maligo. So ito yung tinutukoy ko sa inyo ng mga kubo-kubo. So hindi na natin yan sakop. Yan yung nagtayo dyan ng mini resort na liguan ng mga tao dyan sa bayan. Ayun yung bundok ng Kapalonga ata po yan dyan. So yan, ganyan kaganda yung property natin dito sa Santa Elena, Camarines Norte. So yung location pala nito mga ka-Idea Land ay sa Pulong Gitgit, Santa Elena, Camarines Norte. Sa mga interested po, ayan, sobrang ganda naman, no? Lalo na kapag high tide dito mga ka-Idea Land, talagang napaka parang paradise yung lugar. Virgin pa. Ayan, no? So ayan, dito tayo sa tabi. Ganyang kahaba yung buhanginan niya mga ka-Idea Land, to. Ang haba, ang ano niyan, ang haba. Ang iba maiksi lang yung buhangin, ng pagtapos sa dulo minsan batuhan na or ano. Ito po buhangin niya na yan, no? Pwede kayong mag-volleyball dito pag something na low tide. Ayan. Kasi ito may mga puno tayo dito ng talisay tree. So kahit mainit, pwede kayong mag-swimming, hindi kayo magkaka-sunburn kasi hanggang dito minsan. Kapag high tide to ay hanggang dito siya. So may tubig itong areang ito. Tapos meron tayo ditong talisay tree sa taas. Ayan. Kaya malilim kapag maliligo kayo, ano? Ayan. Ayan, hanggang dulo yan mga ka-Idea Land, may ano dyan, talisay tree. Ayan, ito naman mga ka-Idea Land ay apad yan, ano, so hindi siya masakit sa paa. So maganda nga yan kahit high tide ay hindi nakakatakot maligo kasi matigas yung aapakan mo. Minsan kasi may buhangin na malambot, kaya minsan nakakatakot maligo, piling natin ay lulubog tayo. So yan, apad, matigas siya, hindi naman matalim sa paa. Yan, hindi yung kasama ko. So dyan medyo malalim naman na yung tubig, kaya safe na din naman dyan maligo, ano po. Ayan mga ka-Idea Land, kitang kita nyo naman, ano, kahit low tide siya. Bali andito ako ngayon sa gilid ng ano, baybayin. Ayan, nakaupo. Tapos tinatanaw yung karagatan natin. Tingnan nyo kung gaano kalawak yung buhangin, ano. So may mga pwede ka pang gawin dyan na ano, activity kapag low tide. Yan nga, volleyball. Pwede ka maglagay ng net. Tapos dito naman, ayan, may area tayo na may apad na hindi naman siya matalim sa paano. Ayan. Hindi naman siya yung batuhan. Kasi ang apad po ay flat po yan. So ang kagandahan kapag may apad mga ka-Idea Land ay hindi basta-basta gumuguho yung mga lupa sa tabi kasi nga ay may apad siya. So hindi nakakalkal yung karagatan, ano. Dito po sa property natin ay may malapit na banggahan. Ayan, dito nanguha kami. Ito
Ito yung bunga niya, oh. Ito naman si Sir Jeff. Saglit lang. Ito naman kuha natin dito mga ka-Idealand ay during high tide naman ito. Ito yung unang pagpunta namin dito sa property. Makikita natin na talagang napakabanayad ng alon lang niya. Napaka-safe sa mga bata na maligo dito. Yan, tapos ang linaw ng tubig. Ito palang pagpunta namin dito ay maulan pa ito nung pagpunta namin dito. Pero malinaw pa rin naman yung tubig kahit maulan. Yun yung kagandahan dito. Kasi sa ibang beachfront ay kapag maulan ay malabo ang tubig. Ito ay during na maulan na pumunta kami dito. Ayan yung tubig niya. Hindi lumalabo kahit maulan. Thank you so much mga ka-Idealand. Sa mga interested dito sa ating property ay maaari nyo akong i-message sa aking Facebook account, WhatsApp at Viber. Maraming salamat po. Thank you.